iniisa-isa ngayon ni Senate President Francis Chis Escudero ang dahilan kung bakit di agad uusad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Nanindigan si Escudero na kailangan muna itong dumaan sa sesyon sa plenaryo. Narito ang balita. Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body. Tila excited ang Kamara na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Araw ng Miyerkules, mayorya ng mga kongresista sa plenaryo ay bumoto pabor sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Pero sa Senado, bagamat formal itong tinanggap halos alas 5 ng hapon sa parehong araw, ay nagsara ang sesyon na hindi ito natalakay. Ang sesyon ng 19th Congress ay nakatakdang bumalik sa 2 ng Hunyo. Araw ng Huwebes ay sinabi ni Senate President Chis Escudero na ito ay kanilang aaksyonan pero hindi agad-agad mangyayari ang pagdinig. Ayon sa kanya, kailangan munang beripikahin isa-isa ang pirma ng mga kongresista na pumabor sa impeachment case. Ito ay maaring gawin anya habang nakabreak ang sesyon. Sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yun o wet signature. Bawal po ang e-sig. Pero kasunod nito ay ipinunto ng batikang mambabatas na ang pagtalakay sa impeachment rules at ang pag-convene ng impeachment court ay kailangan idaan sa sesyon sa plenaryo. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules. Sa panahon na magtitipon na ang Senado bilang isang impeachment court para sa impeachment case ni Vice President Sara, ay magsisilbing hukom ang mga senador. Ang Senate President ang magiging presiding officer o tagapamagitan ng mga usapan at magpapatupad ng rules of impeachment. Matapos ang mga pagdinig, ang mga miyembro ng Senado ay magbobotohan kung ang inaakusang opisyal ay nagkasala o hindi. 2/3 majority vote o 16 na mga senador ang kinakailangan para ma-impeach ang isang opisyal. Aminado si Escudero na may bahid politika ang impeachment trial, lalo na't mga senador ang magsisilbing hukom. Ngunit kanyang ipinaalala na mahalaga rin dito ang papel ng bawat mamamayan sapagkat wala anyang politiko na di takot sa opinyon ng publiko. Sinong politiko ang kilala mo na sumusuwag ika nga sa public opinion, lalo na sa panahon ng halalan? So, inimbento talaga itong sistemang ito na nagsulat ng ating saligang batas para ganito naman talaga. Hindi para maging sobrang hiwalay, ika nga, sa opinion ng publiko kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang hinuhusgahan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.